Yan, welcome sa ating buhay-buhay, no? Ang pag-usapan naman natin ngayon kung paano tayo kikita sa ice candy na malaki-laki. Tapos, ang gagawin nyo para makabinta kayo ng marami, yung mga tindahan na walang bintang ice candy, kausapin mo yun ngayon, depende na kung anong usapan nyo sa ice candy pag nabinta niya. Halimbawa, yung ice candy na yun, meron kang 15 pirasong styrofoam, nalagyan mo lahat ng ice candy ngayon. I-distribute mo ngayon sa mga bahay-bahay o di kaya sa mga tindahan na tingin mo mas madami-dami mga bata at maraming mga tao. Kahit malayo-layo yung mga probinsya-probinsya na yan, kikita ka pa rin. Bakit? Dinidistribute mo yung ice candy mo, 50 piraso dito, 50 piraso dun. Kalat siya. Pagka sa umaga pa lang, i-distribute mo na siya, no? I-deliver mo na siya, laglagan mo na lang, ito sa'yo, 50, ito sa'yo, 20 piraso, ito sa'yo, 40 piraso, no? Kung saan yung mas madami-damihan mo, kung saan yung konti nga tao, kuntian mo na lang din, no? Presyong makamasa ka lang. Tapos ang kagandahan nun, kasi may freezer ka, tingin mo, lambot na siya, kasi hindi pa naubos, babalikan mo na naman yun ngayon, kailangan talaga may service ka niyan. Pick upin mo, ibalik mo na naman sa freezer mo para hindi masira. Hindi talaga totally siya na tunaw siya, no? Ang dami ngayong flavor ng ice candy na pumapatok. Siyempre, service mo para ma-distribute mo doon sa mga bahay-bahay o di kaya sa mga tindahan, pumapayag na iiwan mo yung ice candy mo, tapos depende na lang sa usapan ninyong dalawa. Freezer, styrofoam, service mo, pwede ka nang kikita ng malaki-laki sa ice candy. Ang gusto ko lang doon, yung paano nila itatali yung ice candy ng mabilisan. Ang nagpapabagal kasi sa paggawa ng ice candy, yung pagtali. Ito, tingnan mo tong tali niya. O, di ba ang bilis? So yun, kung ikaw, mahilig ka sa ice candy tapos meron kang freezer, kakataan mo na para mag-umpisa ng negosyo sa ice candy. So yun lang. Bye-bye. Ingat kayo.